try natin mag-solve ng projectile motion sample problem. Okay, so sabi dito sa problem, a motorcycle stunt rider drives off the edge of a cliff. Just at the edge, his velocity is horizontal with a magnitude of 9.0 meter per second. So find una position of the motorcycle at time is equal to 0.50. So kung ito ang ating diagram, so ang tinutukoy niya na position, okay, respected to x-axis ay ito, and ito naman respected to y-axis, okay? Kaya, isusolve natin ay x and y. So, what next is the distance of the motorcycle from the edge at time is equals to 0. Okay, so kung ano yung distance. Okay? Then, the velocity. Okay, so yung velocity after 0.5 seconds. So, ito, mula dito, ano na yung naging next na velocity niya? Okay, so yun. Okay, let's try to solve the problem. Ilagay natin ay ito. Yan. Palaki natin siya. Given sa problem na ito ay di yung ay given sa problem na ito ay di yung initial velocity or yung velocity natin at na 9.0 meter per second. Okay? Yung unang velocity natin. So, kunin natin yung kanyang x and y na velocity. Para ma-solve natin yung horizontal and vertical motions niya or yung positions niya through x and y. Okay. B sub 1x respected to x, B1 cosine theta. Okay, so yan po ang ating maging equation. Again, we have 9 meter per second. Cosine, 0. Ay, bakit 0? Kasi, tingnan nyo naman yung ating angle from the clip. Okay, wala naman tayong naging angle. Diba? Yeah, cosine 0 tayo. And cosine 0 is equals to 1, kaya naman, ang ating B1x ay 9.8 meter per second lang din. Okay? How about naman ang ating B1y? Equals to B1 sin theta. Wherein, ang B1 nga natin ay 9 meter per second. Then, sin 0 is equals to, okay, ang ating sin 0 po ay 0. Kaya naman, 0 na lang siya. Okay, so yan yon. Ngayon, let us solve for horizontal motions. Ito tayo sa kabila. Ito po ang gagamitin nating formula. X sub 2 is equal to x sub 1 plus Vxt. Okay. So, saan nanggaling yung x sub 2 natin?
Eh, 'di ba? Again, ang kukunin natin kasi dito is distance. Okay? Yung distance niya, horizontal. Ito. Ayan. So, since wala naman tayong given na distance mula dito kasi nga at rest siya, kaya 0. And ano ba ang ating velocity at x? Ano, mula dito, eh, 'di ba given naman na ito, ang ating x component ay 9. Ang ating time ay sinabi sa minention sa tanong na at 0.5 seconds. Okay. So, we will get answer 4.5 meter. So, yan na ang ating x sub 2 or yung mismong x natin. Okay? So, for vertical naman, for vertical motion, so paano naman natin kukunin? Okay, so kay vertical motion, medyo kakaiba ang kanyang formula. Y2 is equals to Y1 plus B1YT minus 1/2 GT square. Okay, again, initially, 0 ang ating distance. Ano? Ang ating B1Y na okay, velocity respected to Y na nakuha ay ito, 0. Ang ating time ay 0.5 seconds, pero 0 na rin naman talaga siya, ano? Kasi multiplied by 0. Then, ang gravitational acceleration, 9.8, and then 0.5 seconds squared. Okay. So, using your calculator, makukuha mong sagot ay negative 1.23 meter. Okay, negative siya kasi nga, okay, downward siya or kumbaga kung nasa coordinated plane siya ay nasa negative axis siya ng y. Okay, naintindihan yon? Yan. So, meron na tayong sagot sa letter A. How about yung ating B? Paano naman natin yun makukuha? And again, recall lang, anong ang tanong sa B? Distance of the motorcycle from the edge. Okay, distance daw ng motorcycle from the edge. So, mula dito, papunta doon. Okay? Ayusin natin. Mula dito, papunta doon. Ayan. Yan yung pinapakuha this time. Okay. So, pangitan naman na pwede tayong gumawa ng Pythagorean theorem. Kaya naman, D is equals to square root of x squared plus y squared. Or para tayo ay consistent, ilagay natin x sub 2. Ayan. Okay. So, ano nga nakuha nating x kanina? 4.5 meter. Square mo yan. Plus negative 1.23 meter squared. So, D is equal to, okay, using your calculator, makakakuha kayo ng sagot na 4.67 meter. So, ibig sabihin, mula dito, papunta hanggang doon, ay 6.7 meter from the clip ang ating motor. Okay? Ay, next, letter C naman. Ano nga ulit pinapakuha? Pangatlong pinapakuha sa atin is velocity after
5.5 seconds. Okay, so velocity po. Okay, velocity. Yan. Okay, so ano ang velocity? Again, recall natin. For horizontal motions, ang ating V1x. Nasaan na yun? Ito. 9 meter per second. Okay, so yan po ay equal lang din sa ating V2x. Okay? Ito. Okay? Silagay natin. For horizontal ang ating V1x is equals to V2x, which is 9 meter per second. Sa atin namang vertical, ito ang ating formula. B2y is equals to B1y minus GT. Ano nga ang ating B1y? 0 ang nakuha natin kanina. Then ating gravitational force ay 9.8 meter per second square. And ating time ay 0.5 seconds. Then you will get answer negative 4.9 meter per second. Okay. Or 4.9 meter second downward. Okay? Paliitin ko lang konti. Masyadong malaki. Okay. So, ang next naman natin gagawin ay get the V. Ano, yung tinatanong, makukuha na natin yung ating tinatanong mismo. Which is V or yung velocity after 0.5 second is equals to B sub 2x squared plus yung horizontal component squared plus yung ating velocity vertical component squared. Square root nila is equals to 9 meter per second squared plus negative 4.9 meter per second square. So, B is equals to 10.25 meter per second. Okay. So, yan na po ang ating answer. Okay?